Ang ating KOTD kaserbisyo of the day, walang iba kundi ang presidente at CEO ng Social Housing Finance Corporation or SHFC, walang iba kundi si Sir Federico Lacsa. Or Sir Rico, good morning po sa inyo. Yes, good morning Ninya at saka Migs. Maraming salamat. Ayan, Sir, Morning. Merry Christmas. Sa imbitasyon niya. Merry Christmas. Salamat po, sir. Alright. Well, Sir Rico, unang-una para po sa ating mga kababayan na hindi nakakaalam, ano po ba ang mandato ng Social Housing Finance Corporation? Yes. Yung Social Housing Finance Corporation, bahagi siya ng ating Department of Human Settlements and Urban Development. One of the key shelter agencies siya. Actually, siya yung pinakabata doon sa mga agencies na nakatouch sa DSUD ngayon. 2004 lang nung ipinanganak yung Social Housing Finance Corporation. But basically, ang mandato nito para gumawa ng mga housing programs para doon sa ating mga formal and informal settlers, especially doon sa mga nando sa lower income deciles. Kayo po ba yung nagbi-build rin ng mga bahay? O indirectly, ganun ang nangyayari because SHFC, financing institution siya. Nagpapairam siya ng pera para doon sa mga kababayan nating walang babae. Especially mga informal settlers. No? Parang pag-ibig po. Yes, Pero ang pag-ibig kasi you have to be a member of pag-ibig, Opo, number one. Number two, ang difference ng pag-ibig at saka yung Social Housing Finance Corporation, we deal with the community. It means that you have to be an organized community bago kayo pumunta sa Social Housing Finance Corporation. And as a group, ihiram kayo ng pera sa amin. So it's a group lending program. Hindi siya kamukha ng pag-ibig na kailangan as an individual ka. At the same time, you have to be a pag-ibig member. Nagko-contribute ko sa kanila. Sa amin, kahit wala kang contribution, once you are organized and qualified doon and eligible ka doon sa programa namin, pwede ka manghirap sa amin. Opo. Sir, paano po magiging eligible? Kung community loans po siya, basically, paano po yung sistema po? Number one, you have to be organized as a group. Opo. Okay? Kailangan registered ka. Kunwari, kung homeowners association kayo, registered kayo doon sa DSUD. Meron tayong registration sa DSUD. Tapos, kung kooperatiba naman kayo, you should be registered with the Cooperative Development Authority. So, kailangan talagang legal ka. In other words, no? Kasi, i-qualify ka ng mga both agencies na ito, DSUD at saka ng CDA, kung talaga nararapat kayong organisadong community. At marami na po mga organized communities. Marami. Of course, since 2004. In fact, ang cooperatives, marami talaga yan. Ang mga homeowners association, every subdivision will have homeowners association. Opo, Okay. pero yun po yung subdivision, kasi pag sinabi yung subdivision, mga mayayaman niya, may kaya eh. Paano po yung informal settlers? Yung mga informal settlers, normally, meron talagang ka-organize na. Kasi alam na rin nila yung ating community mortgage program eh. Kaya kumisad, hindi mo na kailangan sabihin pa sa kanila, nag-o-organize na sila kaagad at pumupunta sa amin. Kami po'y organisadong homeowners association na registered na sa DSUD kung pwedeng tulungan ninyo kami dito sa aming problema sa lupain. So, kailangan po yung para dito sa social housing, yung mga 4PH or mga mahihirap nating kababayan, ano po ba yung kumbaga requirement para masama dito sa social housing finance? Sa Social Housing Finance Corporation, number one, as I've said, kailangan kang organized community association kunwari, meron kayong lupa. Karamihan ng mga CMP beneficiaries kasi niya are those occupying land na hindi naman sa kanila. Yes. Okay? Yes. Yung mga informal settlers na nandyan lang siya for so many years, 10 years, 20 years, even 30 years, na hindi sa kanila yung lupa, pero hindi rin naman sila mapaalis-alis ng may-ari for some reasons. So, nandyan na sila, na pinanganak na yung kanilang mga anak dyan. So, ang mangyayari dyan, bibigyan natin sila ng option para mabili nila yung lupa.
na tinatayuan ng kanilang mga pabahay. So makikipag-ugnayan sila doon sa landowner, gusto po namin bilhin yung lupa ninyo, pag-usapan po natin ang presyo at kami mga ngutang doon sa Social Housing Finance Corporation. Ayun. Kung maganda naman ang presyo kasi niya, no matter what, ang affordability pa rin ang Yes. pinag-uusapan natin dito. Dahil kailangan yung presyo na bibilin ng mga community associations abot kaya Opo. ng pamilya. So, normally naman, karamihan ng mga landowners, even in Metro Manila, rin naman nila, Kumbaga, mababait naman okay. sila at Ganun po, willing walang silang... nag-aaway. Minsan merong mga nagkakasakitan. Right. Oo, opo. Kasi And worse, syempre, may namamatay. Kasi, Hindi ba? kasi alam mo, sabi nga nila, maghanap ka ng lupa dito sa Metro Manila na pinakamaganda. Yun ang inoccupy ng mga informal settlers. Dahil magaling talaga silang maghanap ng mga magagandang lupa. Ay, katabi nga po ng mga mamahaling subdivision Because Katabi nila the very reason there is employment. Yes. Trabaho. Yes. Kaya sila nandyan dahil gusto nilang magtrabaho. So, in other words, itong CMP natin, dahil on-site siya, in other words, hindi mo siya kailangan i-relocate, hindi mo siya kailangan ilabas doon sa kung nasaan siya, mas popular siya because hindi sila na-displace in terms of employment and livelihood. Can you give us an example, sir, na naging successful na nandito sa Metro Manila na pumayag talaga? Kasi iniisip ko yung iba talagang nagiging mall, nagiging, di ba, high-rise. Marami tayo dyan sa Pasig. Ang Sa dami na Pasig, natin dyan opo. sa Pasig. Doon sa pinanggalingan namin kahapon, nagkaroon kami ng event kahapon, marami na doon yung mga CMP natin. So, ito, mga uling CMP sites na lang ito. So, magaganda na yung buhay nila doon. No? Kahapon, nag-award naman kami ng cheque doon sa pinagbuhatan, yung Centennial Sunrise. Masaya silang tinanggap nila yung kabayaran ng kanilang lupa doon sa may-ari ng lupa. opo. Opo. Ngayon, sir, no, kasi syempre po pag-usapan din po natin, kumbaga, water bill discount. Ito po, kumbaga, good news po ito sa mga eligible din po. Alam ko po may application po ito, sir, sa mga low-income beneficiaries dito po at sa mga nasasakop po ng lugar na ito. So, paano? How does this work, sir? That's right. Oo. Gusto ko lang i-explain sa inyo na ang Social Housing Finance Corporation does not stop in acquiring the land for these people. Gusto namin, yung iba nilang pangangailangan mabigyan natin ng karapatan lunas yung ibang problema nila. So part of it is that yun nga over the past few days nagkaroon kami ng discussion and engagement with MWSS dito sa Enhanced Lifeline program nila. Yung Enhanced Lifeline program nila, ito ay nagbibigay ng diskwento doon sa water bills nila kung ang konsumo mo lumalampas ng 20 cubic meters. Okay? Dati ito 10 cubic meters lang. Meron kang diskwentong alos 50%. Oo, Okay. yes. Eto ngayon, recently, in-enhance nila ito. Kaya tawag nila din dito Enhanced Lifeline Program. Kaya ginawa nilang 20 cubic meters ngayon, dinoble nila. May pag-aaral yung PIDS na karamihan ng mga pamilya dito sa Metro Manila, ang konsumo natin is from 7.7 cubic meters to about 16 cubic meters per month. Okay. So, mako-cover natin yung 20 and below na consumers at sila mabibigyan ng diskwentong alos 50%. Wow. So, more or less, sir, ano pong sample computation nun? Sabihin natin, makagamit ako ng 20 cubic meters. Magkano po siya at magkano po yung more or less More or less madi-discount mga sa kanila? 560 something. Discounted. Discounted na po yun. Yung 500 mo magiging 250 na lang Aba, siya. malaking ano yun. Malaking discount po talaga Magiging yun. 100, mga 270 something. Kung 560 plus ka. Opo. And more or less, sir, di ba sabihin po natin sa mga komunidad na ito, hindi lang yung mga pamilya, malalaki ang mga pamilya niyan eh. Di ba? That's Maraming right. mga anak. Oo. Opo. Kaya nga, ang gusto namin, kasi kahapon, I think there was an interview made by Alvin El Chico na
18 yung consumption ng isang pamilya na pumunta doon sa aming Centennial Sunrise. Talagang community namin. Sabi ng presidente kahapon sa akin, sabi niya, Pres, ako 21 ako, pwede ba ako maging eligible? Bawasan mo ng konti yung konsumo mo. Kailangan Oo 20 nga. eh. Pero let's admit it, kung minsan talaga abuso rin yung paggamit natin. Medyo aksaya tayo. So ang gusto ko sana yung MWSS magpartner kami, magkaroon ng konting orientation doon sa conservation ng water para maging naman hindi mo abuso doon sa paggamit ng patubig natin. Kasi yung na ito, yung concept ng MWSS also, kaya kung bakit mayroon siyang ang maximum na 20 lang, may ceiling siya, is because para ma-motivate din yung mga consumers natin magtipid. Pero sir, to be technical about it, sabihin po natin, lumagpas ng 20. Wala na pong diskwento yun. Yes, Yes, oo. opo. Kasi madidipit yung purpose. Correct, ng, correct. Oo nga. Rini-reward natin yung marunong ding gumamit ng water. Kumbaga dapat sa reading, sir, 20 and below. Pero kahapon, makikita mo yung saya. Masayang sila. It's a good Christmas na pamasko sa kanila. Christmas gift natin doon sa mga kababayan natin. Aside from the fact na nabayaran yung kanilang lupa at hindi na sila makakatulog na silang mahimbing araw-araw at alam nilang hindi na sila mapapalis doon sa lupa kasi bayad na yung landowner nila. Kami na lang ang kausap, mas mabait kami sa landowner. So, hindi na sila matatakot na mawala yung kanilang lupa. At the same time, ako sa akin, nakikita ko na based on my observation is that mas mamomotivate silang magtrabaho at ayusin yung kanilang pabahay once na nagkaroon na ng legitimacy yung kanilang ownership doon sa kanilang mga lupayan. Ngayon, nga po, napakaganda po ng proyekto na yan. Sana nga po mapalawak pa po natin kasi may mga iba po na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin, hindi makabayad, and pinapaalis. Malawak na. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung bakit siya ginawang Enhanced Community Mortgage Program. Nag-rebrand tayo ng CMP. I can say that during this time na administration ni President Ferdinand Marcos Jr. at saka ni Secretary Aliling, binago natin yung ang CMP. Nag-rebrand tayo, pinagbuti pa natin. Kasi for 37 years, hindi na re-revisit yung CMP. Marami siyempre, nag-e-evolve dapat yung programa, kailangan nating gawing mas magaling yung CMP natin. Kaya tinawag naming Enhanced CMP Program. Ano bang ibig sabihin ng ECMP? Ang ECMP, dinagdagan natin yung tulong sa kanila. Hindi lang yung loan ang binibigay natin sa kanila. Tinutulungan natin sila lang mailipat sa kanila yung pangalan sa pangalan nila, yung lupain nila. Pati yung individualization ng titles. Kino-cover na natin ngayon. Dati-dati sila lang gumagawa nito. Nakita natin na nahihirapan talaga sila. Wala silang pambayad, hindi man lang may transfer sa pangalan nila yung mga lupain nila. So, ngayon, ang ginawa natin, sinakop na natin yan. Kinover na natin para hindi na nila po problemahin pa kung saan nila kukunin ang gastusin para dyan. Opo, sir, question, curious po, no, sa pag-identify po na at least ng mga properties, mga lote po, mga lupa, para po maging eligible dito, may size po ba na required? May number po ba ng communities na dapat? Walang size tayo. Okay, but definitely, ang karamihan na pupunta sa atin, yung talagang malalaki. Like for instance, yung Centennial Sunrise kahapon is a little less than 1 hectare. Sa Metro Manila, sa Pasig yan. Wow. With 175 families occupying that land for so many years. Matagal na. Dekada na nilang nandun sila at nakatayo na yung mga pabahay nila. Yung iba, nag-improve na yung mga bahay nila. Pero, nandun pa rin ang takot sa kanilang isipan na anytime pwede silang mawala doon. Pero in this case po, ay kanila na. Kanila na. Kasi Oo. binayaran na natin yung kami na lang ang kausap. Siyempre, magkakaroon sila. It becomes a loan.
But, May babayaran pa rin po sila, syempre. Hindi naman po yan libre. Oo nga. 30 years naman nila babayaran yan. Wow. Yun yan. Opo. Tapos yung 6% natin na interest, binagsak pa natin sa 3%. Kalahati na lang. Puro kalahati talaga ang diskwento nila. Wow. Kalahati yung babayaran nilang interest rate. Kalahati na lang yung babayaran nila doon sa kanilang konsumo sa tubig. Tapos may bibigay pa kaming pamasko sa kanila, i-discount pa namin yung amortization nila further from the 3%. So, example po, magkano binabayaran nila kada buwan? Siguro dito sa kung 500 yan, baka pumalo na lang yan ng 400 pesos per month. Imagine. Yun lang, sa'yo na. Yung lupa na yun, sa'yo yung... Magkano ngayon dito sa Metro Manila? Pambihira Para naman. po yung ginto. Ginto. Makakaroon ka pa ba ng lupa dito na gano'n ang Grabe binabayaran mo? Opo. Hindi Oo na. nga po. Walang gano'n. Buti nga po pumayag nga yung landowner. Landowners. Oo. Very reasonable sila. Kasi yung landowner na yan, isang malaking factor yan nung araw dyan sa Pasig. Opo. Legacy Steel at saka yung Martin Steel. Sila yung may-ari ng steel manufacturing company doon sa malaki yung kanilang lupa. So, iniskwatan sila Opo, ng mga opo. informal settlers. Yung napakalaking lupa na yan, unti-unti na nilang Pinapamigay, binibenta na. Pinibenta na. Opo. At nakilala nila yung Social Housing Finance Corporation many years ago, nag-umpisa silang magbenta sa Social Housing Finance Corporation through the CMP program. Ayan. So siguro po yung ibang landowners dyan namomroblema. Ngayon, paano ba? Kung hindi talaga mapaalis yung mga tao doon, Yes. they can contact you para kayo na rin po itulungan sila na ma-arrange po itong ganito. Itong last few months na ito, nakapagpa-approve tayo dito sa bagong ECMP natin, yung rebranded CMP natin, ng 34 projects in 2 months. In 2 months. Metro Manila po ba yan? Or over the country? Across the country na yan. Opo. 6 dito sa Metro Manila, tapos yung iba nasa labas na ng Metro Manila. Ayan. Yan. Okay. Okay. Sana nga po dumami yan. Kasi paano kung reasonable, magkano nyo naman po binibili? Magkano po? Kasi Ano baka- pong basis? Mura. Ang basis ng pagbili ng is yung napag-usapan ng homeowners association sa kain landowner. We let them negotiate also. Yes. Pero kung nakikita namin very highly unreasonable yung pakikiusapan namin yung mayari ng lupa, sasabihin Oo. namin, makamawa naman kayo, hindi nila kakayanin Opo. ito. Kayo po mediator, Ipapakita basically. namin na ganito lang ang kaya ng mga tao. Oo. Kasi So, syempre magsisimula sir ang lot owner maraming sabi natin beses sa market value. Maraming beses Tapos, paano kung kikita sila sa mas malaki pag pinaalis yan at nagtayo ng mga townhouse? Oo. Maraming beses talagang ang may-ari, gusto niya siyempre mabayaran siya ng mas mahal. Oo. Pero kailangan, mayroon tayong tinitignan na zonal value. Meron tayong tinitignan na appraised value ng property. Pero karamihan sa kanila, I will tell you, on the average, they are below appraised value and zonal values. Yung nane-negotiate ng mga homeowners association. Okay, ayan. So sana nga po, Naawa din kasi sila naawa sa rin mga sila. Buti naman po, may ganon. Sa mga- And then at the same may time, natitira pa rin ganon. at the same time, Opo. nare-relieve din kasi yung landowner. Yes, Kasi yes. At least meron. ilang taon na niyang nandyan sila, wala Nakatenga. naman siya magawa eh. Correct. Hindi Di na ba, at least naman niya ito, mapalis. nababayaran pa siya, Oo, di ba? oo. Oo. Well, maganda po yan. Ine-remedy. Naku, sayang. Pero ang ganda po ng ating usapan. Sana po ay marami kayong natutunan ngayong araw kasama ang aming special guest. Siguro bago po tayo magpaalam, baka meron pa po kayong gustong i-announce bukod sa ECMP, Oo. magagandang programa po. Well, sa tuloy-tuloy inyo. pa rin yung ating mga ibang programa sa 4PH, no? Kasama diyan yung mga naumpisa na nating 4PH projects diyan sa may mga vertical housing din tayo. Ngayon sa expanded 4PH, meron pwede na yung horizontal developments din. Nung umupo si Secretary Pingaliling, binago niya, ginawa niyang expanded. Ang ibig lang sabihin ng expanded, nagdagdag tayo ng modalities. Hindi kasama na yung mga horizontal. So meron tayo mga vertical housing dyan sa San Fernando, Pampanga. Meron tayo sa Davao City. Marami na tayong napagawang mga medium-rise buildings. In fact, yung iba nag-occupy na. Nag-turnover na tayo ng mga units dyan sa San Fernando, Pampanga at saka dyan sa Davao.
meron tayo dyan sa Tagoloan, Misamis Oriental, meron tayo dyan sa Palawan, meron pa tayong ginagawa all over the country. Tapos yung may mga DOTR projects tayo in partnership with DOTR, yung relocation ng mga nandoon sa PNR right of way na nililinis natin para to give way to this commuter system natin. So, meron tayong ginagawa doon sa DOTR ngayon, doon sa Laguna area. Yun, ako yung Laguna nga po. Yung ibang parte po dyan, bahain. At saka meron tayong high density housing program para naman doon sa mga naniniran doon sa danger zones. Yun na nga po, yun. Pagka mayroong typhoon, mayroong Yes. nag-overflow yung river, nandyan sila sa gilid ng river, inaalis natin yan, relocate natin. Yun nga po, sana nga po mapadamin. Kasi sa Laguna may mga reports po tayo na may mga ilang bayan dyan na 5 buwan na pong baha. Oo. Kumbaga, hindi naman sila umaalis din. Oo. Kasi saan nga Saan naman po lilipat? sila? Wala silang choice. Lilipat. Wala silang Oo. relocation. So sana maayos rin kasi talagang kalbaryo po yun. Araw-araw, 5-6 months. Doon pa sa Baguio, 6 months ago. Hanggang ngayon, baha pa rin po. So, maraming salamat. At least may idea yung ating mga LGU rin, at ibang mga kababayan natin na magamit at matake advantage po itong ginagawa ninyo sa Social Housing Finance Corporation. Under po ito ng DSUD. Naku sir, maraming salamat po. Maraming salamat din sa pagbibigay ninyo ng oras sa amin at naipahayag namin doon sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin ng pagbibigay ng murang pabahay para sa kanila. Ayan po. Maraming salamat ang presidente po at CEO ng ano pong tawag niya? SHOPSI. Social Housing Finance Corporation. SHOPSI. Yes. All right. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Maraming Thank you, sir. salamat. Maraming salamat, Mix. Thank you, sir.